Huwag ka ngang magbiro pare. Yung babaeng yon, hindi ko siya asawa. Isang taga-probinsya lang yon na kinalinga ko dahil sa sobrang bait ko. Parang katulong lang siya sa bahay na may libreng tuluyan. Ang boses na yon, ang boses ni Roldan na dati, ay tila musika sa pandinig ni Avelina, ay biglang naging tila matalim na balisong na humiwa sa kanyang pagkatao. Nakatayo si Avelina sa likod ng pinto ng kanilang library. Hawak ang isang tray na may mainit pang kare-kare. Iyon ang paboritong putahe ni Roldan. Ang putaheng 3 oras niyang pinaghirapan sa mainit na kusina para lamang ipagdiwang ang kanilang ika-5 taon bilang mag-asawa. Ang bango ng mani at bagoong na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya, ay biglang naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pangamoy. Dahan-dahang nanginig ang kanyang mga daliri. Ang init mula sa tray ay tila hindi na niya nararamdaman dahil ang buong katawan niya ay unti-unti nang binabalot ng isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng kahit anong kumot. Sa loob ng library, narinig niya ang malakas na tawanan ni Roldan at ng kanyang mga kaibigang negosyante. Ang bawat halakhak ay tila isang tuka ng buwaya na lumalapas sa kanyang puso. Pero Roldan, wika ng isa pang lalaki, balita ko, 5 taon na kayong nagsasama. Hindi ba parang masyadong matagal naman para sa isang charity case lang? Iyon na nga ang problema, sagot ni Roldan na may tono ng pagkayamot. Masyado kasing ambisyosa. Akala niya siguro dahil pinatira ko siya rito at pinakain ay may karapatan na siya sa pangalan ko. Nakakaya siyang ipakilala sa inyo. Tingnan niyo naman ang itsura niyon. Laging amoy bawang at pawis. Paano ko ihaharap sa mga board member ang isang babaeng walang alam kundi maglaba at magluto? Kasabay ng mga salitang yon, ang pintuan sa likuran ni Avelina ay bumukas ng marahas. Doon ay nakatayo si Doña Consuelo, ang kanyang biyanan, na nakasuot ng mamahaling sutla at kumikinang na mga perlas. Agad na kumunot ang noo ng matanda nang makita ang hitsura ni Avelina. Ano pang ginagawa mo rito, Avelina? Ang asik ni Doña Consuelo sa mahinang boses pero punong-puno ng puot. Ang dumi-dumi mo. Tumingin ka nga sa salamin. Ang haggard mo na. Amoy kusina ka pa. Sinabihan na kita, huwag kang aali-aligid dito habang may mga importanteng bisita si Roldan. Nakakahiya ka. Iwan mo na yang dala mo riyan at bumalik ka na sa quarters mo. Hindi nakapagsalita si Avelina. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Bawat paglunok ay nagdudulot ng hapdi. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa isang maliit na mesa sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa sahig, sa kanyang mga kamay na may mga pasong nakuha niya dahil sa pagluluto para sa pamilyang ito. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga kay Roldan noong may sakit ito. Ang mga kamay na ito ang naglinis ng bawat sulok ng bahay na ito nang walang reklamo. Nararamdaman niya ang pagdaloy ng isang mainit na likido sa kanyang pisngi. Hindi niya ito pinahid. Hinayaan niyang pumatak ang bawat butil ng luha sa kanyang kupas na apron. Sa kanyang isipan, naglalaro ang huling habili ng kanyang ama bago ito pumanaw sa kanilang mansyon sa Visayas. Sabi ng kanyang ama, Avelina, hanapin mo ang taong mamahalin ka hindi dahil sa ating mga barko at kumpanya, kundi dahil sa tibay ng iyong puso. Akala niya, nahanap na niya ang taong iyon kay Roldan. Akala niya, ang pagtatago niya ng kanyang tunay na yaman at pagkatao ay isang paraan para mapatunayan ang tapat na pag-ibig. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit pa sa sampal. Ang lalaking inalayan niya ng lahat ay ang mismong tao na ikinahihihiya siya sa harap ng mundo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Avelina. Ang mga tinig sa loob ng library ay unti-unting lumalayo. Nagiging isang malabong ugong na lamang sa kanyang pandinig. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa at pagtitiis, ay tila isang kristal na nahulog sa semento, nadurog sa libu-libong piraso
na hinding-hindi na muling mabubuo pa. Dahan-dahan siyang tumalikod, hindi na tiningnan ang kanyang biyanan na patuloy sa pag-ismid. Bawat hakbang niya palayo sa library ay tila paghakbang palayo sa isang buhay na binuo niya sa loob ng 5 taon. Isang buhay na nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Sa gitna ng kadiliman ng hallway, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Tila isang malakas na alon sa dalampasigan. Hanggang kailan ko ba kailangang lunukin ang sarili kong dignidad para sa isang taong hindi man lang ako kayang kilalanin bilang asawa? At kung malaman nila na ang katulong na hinahamak nila ay ang siyang humahawak sa susi ng kanilang kinabukasan, magagawa pa kaya nilang tumingala? Tumigil si Avelina sa tapat ng isang lumang salamin sa dulo ng pasilyo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, ang maputlang mukha, ang magulong buhok, at ang mga matang puno ng pait. Isang malamig na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi pa kailanman nakikita ni Roldan. Ang gabi ng kanilang anibersaryo ay hindi na magiging pagdiriwang ng kanilang pag-ibig, kundi ang simula ng pagguho ng kahariang itinatayo ni Roldan sa ibabaw ng kanyang mga luha. Ang bawat hakbang ni Roldan patungo sa kanilang silid ay tila mabigat na bayo sa dibdib ni Avelina. Hindi ito ang yabag ng isang asawang nananabik na makita ang kanyang kabiyak, kundi ang yabag ng isang Panginoon na handang magparusa sa kanyang alipin. Habang nakaupo sa gilid ng kama, pilit na pinapakalma ni Avelina ang kanyang paghinga. Kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa mga salitang narinig niya sa labas ng library. Nang bumukas ang pinto, hindi paghingi ng paumanhin ang bumungad sa kanya. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Roldan, kasabay ng marahas na pagtanggal ng kanyang kurbata. Dapat ay nagpasalamat ka na lang na hindi kita pinalabas ng bahay sa harap ng mga bisita ko, Avelina. Ang malamig na panimula ni Roldan. Bakit kailangan mo pang magpakita sa hallway? Alam mo namang napaka-importante ng gabing ito para sa karir ko. Hindi mo ba kayang manatili na lang sa kusina kung saan hindi ka makakaabala? Dahan-dahang tumayo si Avelina. Kinuha ang kurbatang itinapon ni Roldan sa sahig. Sa kabila ng hapdi sa kanyang puso, sinimulan niyang itupi ito ng maayos. Ang malasotlang tela ng kurbata ay nagpapaalala sa kanya na ang perang ibinili rito ay nagmula sa kumpanyang siya mismo ang lihim na nagmamay-ari. Anibersaryo natin ngayon, Roldan. Mahina niyang sagot. Nagluto ako ng paborito mo dahil akala ko ay may oras ka para sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Roldan. Lumapit siya kay Avelina at hinawakan ang baba nito. Hindi sa paraang mapagmahal, kundi sa paraang tila sinusuri ang isang gamit na nawawalan na ng halaga. Anibersaryo? Avelina, maging praktikal ka nga. 5 taon na ang nakalipas mula nang kunin kita sa probinsya. Utang mo sa akin ang buhay na meron ka ngayon. Kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon ay nagdidildil ka pa rin ng asin sa bukid. Huwag mong gamitin ang anibersaryong yan para obligahin ako. Ang utang na loob mo sa akin ay hindi mababayaran ng kahit anong kare-kare. Ang bawat salita ni Roldan ay tila pako na ibinabaon sa palad ni Avelina. Ang utang na loob na ito ang naging tanikala na gumagapos sa kanya sa loob ng 5 taon. Hinayaan niyang maniwala si Roldan na siya ang tagapagligtas habang siya naman ang tahimik na nagmamasid sa kanyang pag-unlad. Biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Gina, ang nakababatang kapatid ni Roldan, na may dalang mga shopping bag at amoy ng mamahaling pabango. Kuya, I need 50,000 pesos. Agad na sabi ni Gina na tila hindi man lang napansin ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Tumingin siya kay Avelina nang may halong pandidiri. And you, Avelina, can you please use a better detergent? Ang baho ng mga kurtina sa labas, amoy luma. It's embarrassing for my friends. Gina, gabi na. Saan mo naman gagamitin ang perang yan? Tanong ni Roldan.
Pero ang kanyang tono ay mas malambot kumpara noong kausap niya si Avelina. May sale sa mall bukas, kuya. I need a new bag at saka kailangan ding ayusin ang kotse ko. Sagot ni Gina bago muling bumaling kay Avelina. Bakit ba nakatitig ka lang dyan? Kunin mo ang mga bag ko at dalhin mo sa kwarto ko. Siguraduhin mong hindi mo madudumihan ang mga yan. Tumingin si Roldan kay Avelina. Sige na, ibigay mo na sa kanya ang emergency money na nasa drawer mo at gawin mo ang sinabi niya. Isipin mo na lang na pambayad mo ito sa lahat ng ginagawa namin para sa iyo. Yumuko si Avelina. Ang perang hinihingi ni Gina ay ang perang pinag-ipunan niya mula sa kanyang allowance para sana pambili ng gamot ni Nanay Rosa. Pero alam niyang wala siyang laban sa sandaling ito. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga bag ni Gina at lumabas ng silid. Habang naglalakad sa pasilyo patungo sa kwarto ni Gina, naramdaman ni Avelina ang bigat ng bawat hakbang. Ang bahay na ito, na binuo niya ng pagmamahal, ay tila naging isang bilangguan ng kanyang dangal. Nang mailagay niya ang mga bag sa kwarto ng kanyang bayaw, pabalik na sana siya sa kanilang silid nang mapansin niyang naiwan ni Roldan ang kanyang blazer sa may couch sa sala. Lalapit sana siya para kunin ito nang may mahulog na isang maliit na papel mula sa bulsa ng blazer. Pinulot ito ni Avelina. Hindi ito isang ordinaryong papel. Isa itong resibo mula sa Isabel's Fine Jewelry. Ang petsa ay ngayong araw. Ang binili ay isang diamond heart pendant na nagkakahalaga ng 150,000 piso. Napatigil ang tibok ng puso ni Avelina. Alam niyang walang natanggap na alahas ang kanyang biyanan, lalong-lalo na siya. Ang kislap ng brilyanteng inilalarawan sa resibo ay tila naging isang matalim na liwanag na nagbulag sa kanyang huling pag-asa. Sino ang tumanggap ng alahas na ito sa araw mismo ng aming anibersaryo? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Avelina at ang malakas na tawa ni Gina sa kabilang kwarto. Ang resibong hawak niya ay hindi lamang piraso ng papel. Ito ang huling ebidensya na ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang katahimikan ay matagal na siyang ipinagpalit sa iba. Maingat na itinago ni Avelina ang resibo sa loob ng kanyang apron. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay biglang naging malamig at matigas. Kung ito ang larong gusto ni Roldan, ang larong puno ng pagtataksil at pagpapanggap, ibibigay niya ito. Pero sa pagkakataong ito, siya na ang magdidikta ng mga patakaran. Ang tiwala ay parang isang malinaw na salamin. Kapag nabasag, kahit anong pilit mong pagdugtungin ang mga piraso, laging may bakas ng lamat na hinding-hindi na mabubura. Sa gitna ng malalim na gabi, habang ang buong mansyon ng mga Santos ay nababalot ng katahimikan, nananatiling gising ang diwa ni Avelina. Nakahiga siya sa tabi ni Roldan, nakikinig sa mahimbing at kampanteng paghinga nito. Para kay Roldan, ang gabing ito ay isa lamang karaniwang pagtatapos ng araw matapos ang isang matagumpay na pakikipaghalubilo sa mga makapangyarihang tao. Ngunit para kay Avelina, ang bawat segundo ay tila patak ng asido na tumutunaw sa kanyang huling pasensya. Dahan-dahan siyang bumangon. Sinigurado niyang walang ingay ang kanyang bawat galaw, tila isang aninong bumabaybay sa kadiliman. Lumabas siya ng silid at tumungo sa maliit na bodega sa ilalim ng hagdan, ang lugar na itinuturing niyang kanlungan sa tuwing hindi na niya kayang tiisin ang panlalait ng kanyang biyanan. Doon, sa ilalim ng mga lumang kahon ng kagamitan, kinuha niya ang isang manipis at makabagong laptop na nakatago sa isang lihim na siwang ng dingding. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng mga matang pagod, ngunit puno ng determinasyon. Hindi ito ang mukha ng isang babaeng taga-probinsya na walang alam. Ito ang mukha ni Avelina Ledesma, ang utak sa likod ng mga pinakamalalaking desisyon sa Ledesma Group. Ang kanyang mga daliri na may mga kalyo mula sa paglalaba at paglilinis
ay mabilis na kumilos sa keyboard. Ang bawat pagpindot niya sa mga letra ay tila mga bulong sa gitna ng kadiliman. Binubuksan ng mga pintong digital na matagal nang nakasara sa mga mata ni Roldan. Pumasok siya sa system ng Santos Logistics, ang kumpanyang pinamumunuan ni Roldan, na hindi nito alam ay unti-unti nang kinakain ng Ledesma Group. Tingnan natin kung gaano kakalinis, Roldan. Bulong niya sa sarili. Habang binabagtas niya ang mga financial statement, unti-unting lumabas ang katotohanan. May mga pondong inililipat sa isang marketing consultant na nagngangalang Monique. Ang mga halaga ay hindi biro. Milyon-milyong piso ang nawawala sa kumpanya bawat buwan. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang entry para sa araw na yon. 150,000 piso. Kinuha mula sa Miscellaneous Representation Fund. Iyon ang perang ipinambili ng Diamond Heart Pendant. Ang perang dapat ay para sa paglago ng kumpanya at sa sweldo ng mga manggagawa ay ginamit ni Roldan para sa kanyang pansariling kaligayahan at sa kanyang lihim na karelasyon. Naramdaman ni Avelina ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi lang pala siya itinuturing na katulong sa bahay na ito. Ginagawa rin siyang tanga ni Roldan sa aspeto ng negosyo. Ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang pamilya na isalba sa pamamagitan ng lihim na merger ay unti-unting winawaldas ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang makarinig siya ng marahang yabag mula sa labas ng bodega. Mabilis niyang isinara ang laptop at itinago ito sa ilalim ng mga tela. Pinigilan niya ang kanyang paghinga habang nakikita ang anino ng isang tao sa ilalim ng pinto. Ang pinto ay bumukas ng bahagya. Si Nanay Rosa ang pumasok, may dalang baso ng tubig. Nagulat ang matanda nang makita si Avelina sa dilim. Avelina, anak, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Mahinang tanong ni Nanay Rosa, ang boses ay puno ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Avelina at pilit nang ngumiti. Hindi lang po ako makatulog, Nanay. Masyado lang pong mainit sa taas. Lumapit si Nanay Rosa at hinawakan ang kamay ni Avelina. Ramdam ko ang bigat ng iyong loob, anak. Huwag mong sarilinin ang lahat. Alam kong hindi madali ang buhay mo rito sa piling nila. Ayos lang po ako, Nanay. Sanay naman po ako sa hirap. Sagot ni Avelina. Pero alam niyang hindi na niya kayang itago ang katotohanan sa matanda. Ang hirap ng katawan ay lumilipas, pero ang hirap ng puso ay nag-iiwan ng pilat. Wika ni Nanay Rosa bago ito lumabas. Naiwang mag-isa si Avelina sa dilim. Ang mga salita ni Nanay Rosa ay tila isang babala. Muli niyang kinuha ang laptop at tinitigan ang pangalang Monique. Sa screen, isang malaking revelasyon ang tumambad sa kanya nang buksan niya ang personal na email ni Roldan na nakalink sa system. Doon ay nakita niya ang isang mensaheng kararating lang. Darl, thank you for the necklace. I can't wait to see you tomorrow at our secret place. Don't worry about your maidwife. I know she won't find out. Love you. Ang mga salitang maidwife ay tila mga laso na napumasok sa kanyang mga ugat. Hindi lang pala si Roldan ang humahamak sa kanya, kundi pati ang babaeng kasabwat nito sa pagtataksil. Isang malamig na determinasyon ang bumalot kay Avelina. Hindi na sapat ang maupo at umiyak. Kung itinuturing nila siyang isang hamak na katulong na walang boses at walang talino, ipakikita niya sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang babaeng nawalan ng lahat, maliban sa kanyang kapangyarihan. Sinimulan ni Avelina ang pag-download ng lahat ng ebidensya ng korupsyon ni Roldan. Bawat dokumento, bawat pirma, at bawat transaksyon ay magiging bala niya sa tamang panahon. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iimbestiga, isang folder ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang folder na may pangalan ng kanyang yumaong ama. Bakit nasa system ni Roldan ang mga dokumento tungkol sa pagkamatay ng aking ama? Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. May mas malalim pa palang sikreto si Roldan na hindi niya inaasahan. Ang pagtataksil sa kasal
ay maliit na bagay lamang kumpara sa posibilidad na may kinalaman ang kanyang asawa sa trahedyang sumira sa kanyang pamilya. Ang bigat ng natuklasan ni Avelina noong madaling araw ay tila isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib habang pinupunasan niya ang mga kristal na baso sa kusina. Ang isipan niya ay hindi maalis sa folder na may pangalan ng kanyang yumaong ama na nakita niya sa laptop ni Roldan. Ano ang kinalaman ng kanyang asawa sa taong pinakamamahal niya? Ang katanungang iyon ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang suotin muli ang kupas na uniforme ng katulong at harapin ang panibagong gabi ng pagpapanggap. Sa labas ng dining room, ang halakhakan ng mga maimpluwensyang kaibigan ni Roldan ay umaalingaw-ngaw hanggang sa kusina. May pa-dinner party ang kanyang biyanan na si Doña Consuelo upang ipagmalaki ang di umano'y paglago ng kumpanya ni Roldan. Ang kumpanyang hindi nila alam ay pag-aari na ng babaeng kasalukuyang nag-aayos ng kanilang mga kubyertos. Avelina, bilisan mo dyan. Matalim na utos ni Doña Consuelo na biglang pumasok sa kusina. Ang tingin ng matanda sa kanya ay tila tumitingin sa isang insekto. Naghahanap na ng wine ang mga bisita. Siguraduhin mong hindi ka tatanga-tanga sa pagbubuhos. Mga VIP iyan at itago mo nga iyang mga kamay mo. Nakakahiya ang mga kalyo mo. Yumuko si Avelina. Opo, ma'am. Hindi na niya ginamit ang salitang mama dahil matagal na itong ipinagbawal ng matanda sa tuwing may ibang tao. Binuhat ni Avelina ang mabigat na tray ng mamahaling red wine. Pagpasok niya sa eleganteng dining room, sinalubong siya ng nakasisilaw na liwanag ng chandelier at ang amoy ng mamahaling pabango na naghahalo sa hangin. Si Roldan ay nakaupo sa kabisera, nakangiti habang kausap ang isang sikat na politiko at ang asawa nitong nagngangalang Bettina. Lumapit si Avelina upang salinan ng alak ang baso ni Bettina. Sinikap niyang maging maingat, ngunit nang iabot niya ang bote, bahagyang nasagi ng kanyang magaspang na daliri ang kamay ng ginang. Agad na binawi ni Bettina ang kanyang kamay na tila napaso. Tiningnan nito si Avelina mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Oh my gosh, Roldan, wika ni Bettina na sadyang pinalakas ang boses upang marinig ng lahat. Saan niyo ba nakuha ang maid na ito? Ang gasgas ng mga kamay. Nakakawala ng gana. Hindi ba kayo nagbibigay ng lotion sa mga katulong niyo? Her skin feels like sandpaper. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Avelina. Ang mga kamay na tinutukoy ni Bettina ay ang parehong mga kamay na naglaban ng mga damit ni Roldan noong mga panahong wala pa itong pambayad sa laundry. Ang mga kamay na nagluto upang may makain ang lalaking ito bago siya pumasok sa trabaho. Tumingin si Avelina kay Roldan, umaasang kahit sa pagkakataong ito ay ipagtatanggol siya ng lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Ngunit ang nakita niya ay isang nangiting mapang-uyam. I am so sorry, Bettina. Natatawang sagot ni Roldan, walang bahid ang pag-aalala sa asawa. Galing kasi sa hirap iyan. Kinupkup lang ni Mama dahil naawa kami. Alam mo naman, minsan kahit anong turo mo sa mga taong sanay sa bukid, hindi na mawawala ang pagiging magaspang. Nagtawanan ng buong mesa. Bawat halakhak ay sumugat sa pagkatao ni Avelina. Humigpit ang hawak niya sa bote ng wine hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Gusto niyang isigaw na ang mga kamay na yon ay kamay ng nagmamay-ari ng bahay na kinauupuan nila, ng wine na iniinom nila, at ng kinabukasang ipinagmamalaki nila. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang malaman kung ano ang kinalaman ni Roldan sa kanyang ama. Ang katarungan ay nangangailangan ng tamang panahon. Dahan-dahan siyang yumuko bilang paghingi ng paumanhin at tahimik na naglakad pabalik sa kusina. Pagkasara ng pinto, hindi na niya napigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa malamig na pader, nakapikit, habang ang dibdib ay kumakabog sa matinding sakit at galit. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Pagdilat niya,
Nakita niya si Nanay Rosa. Walang sinabi ang matandang katulong. Kinuha nito ang mabigat na tray mula sa mga kamay ni Avelina at marahang hinawakan ang mga kalyadong palad na nilait sa labas. Pinisil ni Nanay Rosa ang kanyang mga kamay, isang tahimik na pagpaparamdam na hindi siya nag-iisa, na may isang taong nakakakita sa tunay niyang halaga. Ang simpleng gawaing iyon ay naging isang mainit na yakap sa nanlalamig na kaluluwa ni Avelina. Ako na ang magdadala ng mga dessert doon sa labas, anak. Mahinang bulong ni Nanay Rosa, may awa sa kanyang mga mata. Magpahinga ka na muna rito. Umiling si Avelina. Pinunasan niya ang luhang nagbabadyang tumulo at itinuwid ang kanyang tindig. Hindi, Nanay Rosa. Trabaho ko po ito. Hindi nila makikitang sumusuko ako. Muli niyang kinuha ang tray na naglalaman ng mga matatamis na panghimagas at lumabas muli patungo sa dining room. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang matibay na pader na hindi matitibag ng anumang pang-iinsulto. Habang naglalapag siya ng mga plato, isang nakatatandang lalaki sa dulo ng mesa ang tahimik na nakatitig sa kanya. Ito ay si Don Arturo, isa sa pinakarespetadong negosyante sa bansa at hindi malapit na kaibigan ni Roldan, kundi isang potensyal na mamumuhunan. Hindi nakitawa si Don Arturo kanina. Sa halip, ang mga mata nito ay naniningkit habang sinusundan ang bawat galaw ni Avelina. Nang ilapag ni Avelina ang plato sa harap ni Don Arturo, mahinang nagsalita ang lalaki na sapat lamang para silang dalawa ang makarinig. Pamilyar ang iyong mukha, iha, wika ng matanda, na naging dahilan upang manigas sa kinatatayuan si Avelina. Nakita ko ang larawan ng nag-iisang tagapagmana ng Ledesma Empire sa isang kumpidensyal na ulat, ilang buwan na ang nakalipas. Kung hindi ako nagkakamali, kamukhang kamukha mo siya. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Avelina. Ang hangin sa paligid ay tila naglaho. Tumingin siya sa mga mata ni Don Arturo at nakita niya ang kasiguraduhan sa mukha ng matanda. Kung magsasalita ang lalaking ito ngayon, guguho ang buong plano niya bago pa man niya matuklasan ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Sa kabilang dulo ng mesa napansin ni Roldan na nag-uusap ang dalawa. Kumunot ang noo nito at tumayo. May problema ba rito, Don Arturo? Inaabala ba kayo ng katulong namin? Unti-unting lumingon si Don Arturo kay Roldan at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa namumutla, ngunit matapang na mukha ni Avelina. Ang katahimikan sa paligid ni Don Arturo ay naging isang bingiing dagundong sa pandinig ni Avelina. Ang mga mata ni Roldan na naglalakad palapit sa kanila ay tila mga nag-aapoy na sibat na handang tumusok. Kung magsasalita si Don Arturo, ang lahat ng pagtitiis ni Avelina, ang paghahanap niya sa katotohanan tungkol sa kanyang ama, at ang pagtatayo ng isang matibay na kaso laban sa asawa ay maglalaho na parang bula. Don Arturo? Inulit ni Roldan. Ang boses ay may halong pag-aalala at pagkairita. May ginawa po ba siyang hindi maganda? Ibinaling ni Don Arturo ang kanyang paningin kay Roldan. Isang marahang ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago siya muling lumingon kay Avelina. Wala naman, Roldan. Kalmadong sagot ng matandang negosyante. Pinaalala lang niya sa akin ang isang lumang empleyado na matagal na naming hinahanap. Magkamukha sila. Ngunit marahil ay nagkakamali lamang ako. Salamat sa dessert, iha. Parang nakawala sa isang mahigpit na pagkakasakal si Avelina. Ang hangin na kanina pa niya pinipigil ay dahan-dahang lumabas sa kanyang mga labi. Tumango siya ng bahagya kay Don Arturo, isang lihim na pasasalamat sa mata, bago mabilis na naglakad pabalik sa kusina. Nang makalayo si Avelina, naiwang nag-iisip si Don Arturo. Alam niyang hindi siya nagkakamali. Ang tindig, ang porma ng mukha, at higit sa lahat, ang nag-aalab na determinasyon sa mga mata ng babaeng iyon ay parehong-pareho sa larawan ng yumaong Don Leandro Ledesma.
Ngunit alam din niya na kung nagtatago ang isang tigreng tulad niya sa balat ng isang alipin, may malaking dahilan iyon. Kinabukasan, maagang nagising si Avelina. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga kalat mula sa party kagabi, tumakas siya patungo sa likod ng bahay. Umupo siya sa isang lumang bangko, malapit sa mga tanim niyang rosas. Ang tanging lugar kung saan niya nararamdaman ang kapayapaan sa loob ng mansyong yun. Doon, kinuha niya ang isang nakatagong burner phone na ginagamit lamang niya para sa mga sensitibong transaksyon sa kumpanya. Tiningnan niya ang mensaheng natanggap niya madaling araw. Miss Ledesma, the board has finalized the paperwork. The merger protocol is ready for your signature. Once signed, Santos Logistics will be officially dissolved, and Roldan Santos will be removed from his position as CEO by the end of the month. Ito na ang pagkakataon. Ang kapangyarihang gibain ang mundong itinatag ni Roldan sa ibabaw ng kanyang mga luha ay nasa dulo na ng kanyang mga daliri. Ngunit bago pa niya ma-type ang kanyang sagot, isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanya. Sana pala pinatay na lang ng Ledesma Group ang kumpanyang ito noon pa para hindi na ako nahihirapan ng ganito. Nagmula ang boses kay Roldan na nakaupo sa isang silya malapit sa balkonahe, hindi nalalayo sa kinaroroonan ni Avelina. May hawak na kape at nakikipag-usap sa telepono. Hindi niya napansin si Avelina sa likod ng malalaking paso. Oh, Monique, alam ko. Ipapasa ko na sa'yo ang huling 2 milyon mula sa account bago pa ma-freeze ang assets, patuloy ni Roldan. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Kung hindi matuloy ang merger dahil malugi na ng tuluyan ng kumpanya, mapipilitan ang mga board members na i-liquidate ito at makukuha ko ang separation pay ko. Wala akong pakialam sa mga empleyado. Bahala silang magutom. Sapat na itong naipon natin para magsimula sa ibang bansa. Nanlamig si Avelina. Hindi lang pala pagnanakaw ang plano ni Roldan, kundi ang tuluyang pagpapabagsak sa kumpanya bago pa ito masakop ng Ledesma Group. Kung magsasara ang Santos Logistics bago ang merger, libo-libong empleyado ang mawawalan ng trabaho nang walang natatanggap na benepisyo. Mga empleyadong tulad ni Nanay Rosa na may mga pamilyang umaasa sa kanila. Kung pipirmahan ni Avelina ang merger ngayon, matitigil ang paglilipat ng pondo ni Roldan at mabubunyag agad ang pagkakakilanlan niya bago pa niya mahanap ang ebidensya tungkol sa kanyang ama. Ngunit kung hihintayin niya ang tamang panahon para sa investigasyon niya sa pagkamatay ng ama, maaring tuluyang maubos ni Roldan ang pondo at masira ang kinabukasan ng mga inosenteng manggagawa. Ito ang sangandaan ng kanyang pag-ibig sa katotohanan at responsibilidad sa mga tao. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Roldan na kasalukuyang tumatawa. Na tila ba ang buhay ng ibang tao ay isang simpleng laro lamang para sa kanya. Ang lalaking minsang nangakong mag-aalaga sa kanya ay isa na palang halimaw na walang sinasanto. Bumalik siya sa loob ng bahay at dumiretso sa kwarto. Sa loob ng kanyang lumang cabinet, hinugot niya ang isang maliit at kahoy na kahon. Binuksan niya ito at doon nakalagay ang isang lumang litrato nilang mag-asawa. Noong mga panahong masaya pa sila sa isang maliit na apartment, tinitigan niya ito ng matagal. Ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay unti-unting pumatak sa salamin ng picture frame. Iyon na ang huling beses na iiyak siya para sa pag-ibig na matagal nang namatay. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig na kasiguraduhan. Hindi niya papayagang maging biktima ang mga taong umaasa sa kumpanya para lamang sa kanyang personal na paghihiganti. Kailangan niyang iligtas ang mga empleyado. Kahit nangangahulugan itong kailangan na niyang ihayag ang kanyang tunay na kapangyarihan at tuluyang mawala ng pag-asa na mabawi ang katotohanan ng palihim. Sumulat siya sa kanyang abogado. Execute Protocol Alpha. Block all unauthorized transfers from Santos Logistics effective immediately.
Prepare the exposure files. We are moving in. Nang mapindot niya ang send, naramdaman niya ang isang pambihirang gaan sa kanyang dibdib. Ang tanikala ng pagpapanggap ay unti-unti nang napapatid. Subalit bago niya isara ang laptop, isang bagong mensahe ang pumasok mula sa isang unknown sender. Alam ko kung sino ka, Miss Ledesma, at alam ko kung anong ginawa ng asawa mo kay Don Leandro. Gusto mo ba ng ebidensya? Nanlaki ang mga mata ni Avelina. Ang lihim na akala niya ay siya lamang ang nakakaalam at ang katotohanang hinahanap niya ay ngayon ay hawak ng isang taong hindi niya nakikita. Ang malamig na simoy ng hangin sa hardin ay tila nag-iisang kakampi ni Avelina sa umagang iyon, habang ang kanyang isipan ay ginugulo pa rin ng misteryosong mensahe tungkol sa kanyang ama. Pinilit niyang ibaling ang kanyang atensyon sa pag-aayos ng mga puting rosas. Ang paggupit ng mga tinik at pag-aayos ng mga talulot ay nagbibigay sa kanya ng pansamantalang kapayapaan. Sa bawat bulaklak na kanyang isinasaayos sa florera, nakikita niya ang sarili. Maraming tinik na kailangang tiisin, ngunit nananatiling nakatayo at namumukadkad sa kabila ng lahat. Ngunit ang pambihirang katahimikang ito ay mabilis na winasak ng mabibigat na yabag palapit sa kanya. Nasaan ang walang hiyang babaeng iyon? Ang galit na tinig ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran, kasunod sina Roldan at Gina. Bago pa man makapagsalita si Avelina, isang marahas na paghila sa kanyang braso ang ginawa ng matanda, na naging dahilan upang mabitawan niya ang hawak na rosas. Ang mga talulot nito ay nagkalat sa lupang basa ng hamog. Ma, ano bang nangyayari? Bakit sinasaktan niyo si Avelina? Tanong ni Roldan, bagamat ang kanyang boses ay walang bakas ng pagtatanggol, kundi pagkayamot lamang sa ingay. Itong asawa mong pinulot mo sa kangkungan, ninakawan ako. Nanggagalaiting turo ni Doña Consuelo kay Avelina. Nawawala ang aking vintage emerald brooch, ang alahas na pamana pa ng aking lola. At sino pa ba ang may motibong kumuha niyon kundi ang isang patay gutom na walang sariling pera? Gulat na napatingin si Avelina sa biyanan. Wala po akong kinukuha, Mama Consuelo, ni hindi po ako pumasok sa kwarto ninyo ngayong umaga. Liar! Sabat ni Gina. Sabay irap. Ikaw lang ang naiwan dito sa bahay kaninang nag-breakfast kami sa labas. Kuya, I told you she's a gold digger. Baka ibinenta na niya para ipadala sa mga kamag-anak niyang mahihirap sa probinsya. Hindi na hinintay ni Doña Consuelo ang sagot ni Roldan. Inutusan niya si Gina na halughugin ang maliit na kwarto kung saan nakatago ang ilang personal na gamit ni Avelina. Pilit na kinaladkad si Avelina pabalik sa loob ng bahay upang panoorin ang ginagawang paglapastangan sa kanyang mga kagamitan. Ang kanyang mga lumang damit ay itinapon sa sahig. Ang kanyang unan ay inalis ang punda at ang kanyang maliit na aparador ay binuksan ng walang pakundangan. Sa ilalim ng isang tupi ng mga lumang kumot, may kinuhang isang kumikinang na bagay, si Gina. Itinaas niya ito nang may mapanuyang ngiti. Look what we have here, kuya. Sa ilalim mismo ng mga basahan niya, wika ni Gina, iwinawagayway ang emerald brooch. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Roldan kay Avelina. Ang mga mata nito ay puno ng pandidiri. Pinalamon na kita, binihisan, at binigyan ng maayos na tirahan. Ganito ba ang isusukli mo sa pamilya ko? Ang pagnanakaw? Wala kang utang na loob. Panduduro ni Doña Consuelo. Kinupkup ka namin kahit ang dumi-dumi ng pagkatao mo. Isa kang ahas na pinalaki sa aming bakuran. Roldan, palayasin mo na ang babaeng ito. Ipapakulong ko siya. Tiningnan ni Avelina ang tatlo. Wala ni isang luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa halip na magmakaawa at umiyak gaya ng inaasahan nila, tumuwid siya ng tayo. Ang panahong kailangan niyang yumuko upang panatilihin ang kapayapaan ay tapos na. Hindi ko kinuha ang brooch na yan. Kalmado ngunit may diin na wika ni Avelina. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gina. At kung titingnan ninyo ang hallway camera na ipinakabit mo mismo, Roldan,
Makikita natin kung sino talaga ang pumasok sa kwarto ko kaninang umaga. Namutla si Gina. Napaatras ito at biglang napahawak sa braso ng kanyang ina. Kuya, don't listen to her. Gumagawa lang siya ng kwento. Ngunit nabuhaya ng pag-aalinlangan si Roldan. Mabilis nitong nilabas ang kanyang telepono at binuksan ang application para sa security cameras ng bahay. Binalikan niya ang kuha kaninang 8:00 ng umaga. Sa maliit na screen, malinaw na nakita ng lahat ang figura ni Gina, palingalinga, bago pumasok sa kwarto ni Avelina na may hawak na maliit na bagay. Makalipas ang ilang minuto, lumabas itong walang dala. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakabibingi. Ang patunay ng kawalang sala ni Avelina ay nasa mismong mga palad ni Roldan. Unti-unting ibinaba ni Roldan ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang kanyang ina at kapatid na ngayon ay hindi makapagsalita sa hiya dahil sa pagkabuking ng kanilang masamang plano. Huminga ng malalim si Avelina. Inaasahan niyang hihingi ng tawad si Roldan. Inaasahan niyang kahit papaano, ang kaunting hustisya sa loob ng pamamahay na yon ay mangingibabaw. Ngunit muling pinatunayan ni Roldan kung gaano kakitid ang kanyang pagkatao. Ibinulsa ni Roldan ang telepono at galit na hinarap si Avelina. Masaya ka na? Asik ni Roldan. Ang mga ugat sa leeg ay litaw sa tindi ng pagpipigil ng galit. Masaya ka na pinagmukha mong sinungaling ang nanay at kapatid ko? Pinahiya mo sila sa sarili naming pamamahay para lang patunayang tama ka. Brooch lang naman yan, Avelina. Sana ay inako mo na lang. Alam mo namang may sakit sa puso si Mama. Gusto mo pa yatang atakehin dahil sa ginawa mong pagpapamukha na masama silang tao. Halos tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Avelina. Ang lohika ng lalaking ito ay ganap ng nilamon ng kanyang baluktot na pagmamataas. Inaasahan ni Roldan na aakuin niya ang kasalanang hindi niya ginawa. Natatanggapin niya ang bansag na magnanakaw para lamang hindi mapahiya ang mga taong mismong nagplano ng kanyang kapahamakan. Utang na loob na naman ba ito, Roldan? Bulong ni Avelina. Ang boses ay nanginginig sa matinding puot na hindi na kayang itago. Napati ang sarili kong dangal. Kailangan kong isuko para pabanguhin ang pangalan ninyo. Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Singhal ni Roldan bago nito hinila sina Doña Consuelo at Gina palabas ng kwarto. Bumalik ka sa paglilinis at huwag na huwag kang lalabas ng kwartong ito hanggang hindi ka natututong igalang ang pamilyang nagpapakain sa'yo. Pabagsak na isinara ni Roldan ang pinto. Naiwang mag-isa si Avelina sa gitna ng nagkalat niyang mga damit. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa. Ang pag-ibig niya kay Roldan ay tuluyan ng naging abo. Tinangay ng malamig na hangin ng katotohanan. Habang nagliligpit siya ng kanyang mga gamit, biglang nag-vibrate ang kanyang burner phone na nakatago sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang bagong mensahe mula sa parehong unknown sender. Nakita mo na kung paano nila durugin ang pagkatao mo. Huwag mo nang hintayin ang merger. Magkita tayo mamayang gabi sa lumang bodega sa Pantalan. Ibibigay ko sa iyo ang video kung paano ipinapatay ni Roldan ang tatay mo, kapalit ng isang kondisyon. Ang telepono ay muntik nang mahulog mula sa mga kamay ni Avelina. Ang paghinga niya ay tila pinutol ng isang matalim na patalim. Ipinapatay ni Roldan ang kanyang ama. Binalot ng malalim na kadiliman ang buong mansyon ng mga Santos. Walang ibang gumagalaw kundi ang mga anino ng mga punong sumasayaw sa ihip ng hangin sa labas ng bintana. Habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, nakatayo si Avelina sa harap ng pinto ng kanyang maliit na silid. Suot niya ang isang kupas na itim na jacket, habang ang kanyang isipan ay pilit na sinisiksik ang bigat ng mensaheng natanggap niya kanina. Ipinapatay ni Roldan ang kanyang ama. Habang inaayos niya ang pagkakabutones ng kanyang jacket, napadaan ang kanyang mga daliri sa magaspang na tela ng kwelyo nito. Ang pamilyar na tekstura ay naging tila isang tulay na nag-ugnay sa kanya sa isang panahong matagal na niyang ibinaon.
Tila bumalik ang kanyang gunita 7 taon na ang nakalilipas. Isang malakas na ulan ang bumuhos noon sa kahabaan ng Maynila. Nakatayo siya sa isang maliit na waiting shed, basang-basa, habang nagpapanggap bilang isang simpleng estudyante na nawalan ng pamasahe. Wala siyang dalang payong at ang lamig ay unti-unti nang nanunuot sa kanyang mga buto. Mula sa kawalan, isang lalaking may dalang manipis na payong ang lumapit sa kanya. Si Roldan. Wala itong maraming pera noon, halata sa pudpud nitong sapatos at lumang bag. Ngunit walang pag-aalinlangang hinubad ni Roldan ang sarili nitong jacket at ipinatong sa nanginginig na mga balikat ni Avelina. Sa gitna ng ulan, tinitigan siya ni Roldan sa mga mata at sinabing, hindi nito hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Nangako itong magsisikap, aahon sa hirap, at titiyaking hindi na siya luluha o makakaranas ng lamig kailanman. Iyon ang mga panahong nakita ni Avelina, ang isang pusong busilak. Dahil sa simpleng pag-aalay na yon ng init, ibinigay niya ang kanyang buong tiwala, itinakwil ang kanyang marangyang buhay, at piniling maglakad sa putik kasama ang lalaking inakala niyang kanyang tagapagtanggol. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang dumampi ang malamig na hangin ng kasalukuyan sa kanyang pisngi. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kwelyo ng jacket. Ang lalaking nangakong magpoprotekta sa kanya laban sa ulan ay siya palang mismong nagdala ng pinakamalakas na bagyo sa kanyang buhay. Ang mga matatamis na salita sa ilalim ng waiting shed ay naging mga lason na unti-unting pumatay sa kanyang pamilya. Walang inaksayang oras si Avelina. Maingat siyang lumabas ng bahay gamit ang pintuan sa likod ng kusina. Iniiwasan ang mga kamera na pamilyar sa kanya. Sumakay siya ng isang pampasaherong dive patungo sa lumang pantalan ng Maynila. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay sumalubong sa kanya nang bumaba siya sa eskinita na patungo sa abandonadong bodega. Madilim at halos walang ilaw sa paligid. Bawat hakbang niya sa magaspang na semento ay sinabayan ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Handa na siyang harapin ang nagpadala ng mensahe. Handa na siyang bilhin ang katotohanan, gaano man ito kamahal o kasakit. Ngunit bago pa man siya makarating sa bungad ng bodega, napansin niya ang isang sasakyan na nakaparada sa isang madilim na sulok, tago sa paningin ng karamihan, ngunit naaaninag ng isang pundidong poste ng ilaw. Pamilyar ang sasakyang yon. Ang makintab at itim na SUV na yon ay ang mismong sasakyang iniregalo niya ng lihim kay Roldan bilang gantimpala sa unang malaking proyekto nito. Nagtago si Avelina sa likod ng isang malaking salansan ng mga kahoy. Bakit narito si Roldan? Alam kaya nito ang tungkol sa nag-blackmail sa kanya? May kinalaman ba ito sa pagtatagpo nila ngayong gabi? Dahan-dahan siyang humakbang palapit upang sumilip. Bahagyang nakababa ang bintana ng sasakyan, sapat upang makita niya ang kaganapan sa loob. Subalit hindi isang tagpo ng patayan o sikretong bentahan ang bumungad sa kanya. Sa loob ng mamahaling sasakyan, nakita niya si Roldan sa driver's seat. Hindi ito nag-iisa. Nakaupo sa passenger seat at nakakiling papalapit sa kanyang asawa ay isang babaeng may eleganteng ayos at mapupulang labi. Si Monique. Kitang-kita ni Avelina kung paano marahang hinaplos ni Roldan ang buhok ng babae. Tiningnan ni Roldan si Monique nang may parehong ningning sa mga mata na minsan nitong ipinukol sa kanya 7 taon na ang nakalilipas. Nag-usap ang dalawa sa mahinang boses, nagtatawanan, at pagkatapos ay masuyong pinagdikit ang kanilang mga noo bago maglapat ang kanilang mga labi sa isang malalim at mapusok na halik. Nakatayo lamang si Avelina sa dilim, pinapanood ang sariling asawa na nagbibigay ng init at pagmamahal sa ibang babae sa loob ng sasakyang binili ng sarili niyang kumpanya. Ang paninikip ng kanyang dibdib ay umabot sa sukdulan, hindi na dahil sa selos, kundi dahil sa pandidiri. Naroon si Roldan, nakikipagpalitan ng tamis sa kanyang kabit, habang si Avelina ay nakatayo sa malamig na gabi,
Naghahanap ng kasagutan kung ang lalaking hinahalikan ni Monique ay siya ring halimaw na pumatay sa kanyang ama. Ang bawat dampi ng balat, ang bawat ngiti at halik sa pagitan ni Roldan at Monique na nasasaksihan ni Avelina mula sa dilim ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa natitirang bahagi ng kanyang pagkatao. Gusto sana niyang sugurin ang sasakyan, basagin ang bintana at isampal sa pagmumukha ni Roldan na alam niya ang lahat. Ngunit mas nanaig ang kanyang rasyonal na pag-iisip. Hindi niya sisirain ang mas malaking plano ng katarungan para lamang sa isang panandaliang pagbulalas ng emosyon. Ang totoong laban ay hindi nagtatapos sa paghihiwalay. Ito ay magtatapos sa pagbagsak. Dahan-dahan siyang umatras papalayo sa anino ng mga kahoy, pinipigil ang bawat pag-ikot ng kanyang sikmura. Umalis siya sa lugar na yon, hindi bilang isang talunang asawa, kundi bilang isang mangangaso na natutong maghintay sa tamang sandali ng pag-atake. Kung ang misteryosong nagpadala ng mensahe ay hindi sumipot o kung ito man ay isang bitag, hindi na yun mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga ay buo na ang kanyang desisyon. Wala nang natitirang utang na loob, wala nang pagmamahal. Paglipas ng 2 araw, naging mas abala ang buong mansyon ng mga Santos kay Sarati. Ang nalalapit na taunang piging para sa anibersaryo ng Santos Logistics ay inaasahang magiging pinakamalaking kaganapan sa buong taon. Para kay Doña Consuelo, ito ang sandali upang ipagmalaki sa buong alta sosyedad ang naabot ng kanyang anak at isang pagkakataon upang makipagplastikan sa mga mayayamang kakilala. Habang ang mga profesional na tagapagsaayos ng party ay nagkakabit ng mga ginintuang palamuti at mamahaling bulaklak sa malawak na bulwagan, inilabas ni Doña Consuelo ang isa na naman sa kanyang mga malulupit na utos. Avelina, lumapit ka rito. Matinis na tawag ng matanda mula sa itaas ng hagdan. Nabalitaan ko na marami tayong bisitang darating. Kailangan kong tiyakin na walang mag-iisip na bahagi ka ng pamilyang ito. Narito ang bago mong uniforme. Isusuot mo ito at ikaw ang magsisilbi ng mga hors d'oeuvres sa labas. Ibinato ng matanda ang isang supot mula sa itaas ng hagdan. Bumagsak ito sa paanan ni Avelina. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang makapal, itim at puting uniforme na karaniwang isinusuot ng mga katulong sa bahay. Hindi lamang ito simpleng damit. Isa itong hayagang pagtatakda ng kanyang mababang katayuan sa mata ng publiko. Tiningnan ni Avelina ang damit at saka ibinaling ang paningin sa biyanan. Sa pagkakataong ito, wala nang luha sa kanyang mga mata, kundi isang kalmadong pagtanggap na may kasamang kakaibang ngiti na hindi maunawaan ng matanda. Susundin ko po ang gusto ninyo, Mama Consuelo, mahinang sagot ni Avelina habang pinupulot ang damit. Ang kanyang formal na pagsunod ay tila nagbigay ng kasiyahan sa palalong biyanan na naglakad paalis ng may dalang pakiramdam ng tagumpay. Kinaumagahan, bisperas ng malaking piging, abala si Roldan sa pag-aayos ng kanyang mga papeles sa opisina ng bahay. Si Avelina ay tahimik na nagpupunas ng mga estante na kasuot na ng uniformeng ibinigay sa kanya. Pumasok si Roldan, nakita ang ayos ni Avelina at sa halip na maawa o makonsensya, isang mapanlibak na ngiti ang namutawi sa mga labi nito. Bagay sa iyo yan, Avelina, wika ni Roldan habang nagsasali ng inumin. Mas mabuti ng ganyan ang suot mo kaysa sa magmukha kang nakikipagkumpetensya sa mga bisita. At tandaan mo ang bilin ko. Bukas sa party, huwag na huwag kang magsasalita. Kapag may nagtanong kung sino ka, sabihin mong matagal ka nang naninilbihan sa pamilya. Baka mapahiya pa ako lalo kung makilala ka nilang asawa ko sa harap ng mga Ledesma. Tumigil si Avelina sa pagpupunas. Ang pangalan ng kanyang sariling pamilya ay narinig niyang binanggit ng lalaking ito. Inaasahan niyo po bang darating ang mga Ledesma, Roldan? Kalmado niyang tanong, bagamat ang kanyang dibdib ay nagbabagang bulkan na naghihintay ng pagsabog. Humalakhak si Roldan.
isang tawang puno ng bilib sa sarili. Siyempre, alam mo ba, Avelina, ang buong kumpanya namin ay binili na ng Ledesma Group. Bukas, ipakikilala ang bagong CEO nila. Ang sabi, isang babae raw ang magmamana ng lahat. Gusto kong i-impress siya. Gusto kong ipakita sa kanya na ang Santos Logistics ay nasa mabuting kamay para hindi na ako tanggalin sa posisyon at baka mapaboran pa ako. Kaya umayos ka. Huwag mong sirain ang gabi ko. Marahang ipinagpatuloy ni Avelina ang kanyang ginagawa. Ikinukubli ang isang matalim na tingin. Hindi ko po sisirain ang gabi ninyo, Roldan. Makakaasa kayong hindi makakalimutan ng buong alta sosyedad ang mangyayari bukas. Sa gabing iyon, matapos masiguro na tulog na ang lahat, tahimik na pumasok si Avelina sa banyo at hinarap ang sarili sa salamin. Sa kanyang mga kamay ay isang maliit na gunting. Dahan-dahan niyang ginupit ang kanyang mahaba at magulong buhok. Isang anyong matagal niyang iningatan bilang bahagi ng kanyang nakaraan. Ang bawat hiblang bumabagsak ay tila paunti-unting pagbitaw sa mga pangarap na hindi na niya maibabalik. Pagkatapos, maingat niyang hinilamos ang kanyang mukha. Inaalis ang bakas ng kapaguran at alikabok ng mga panahong kanyang tiniis, na para bang naghahanda sa isang bagong simula. Nang muli niyang silipin ang salamin, hindi na isang ngapi at inabusong taga-probinsya ang nakatingin sa kanya. Ang nakatayo ngayon doon ay si Avelina Ledesma Santos, ang bagong namumuno ng Ledesma Empire. Ang uniforme ng katulong na nakapatong sa kama ay magiging bahagi ng pinakamalaking palabas na masasaksihan ng kanyang mga kaaway. Kinabukasan, nagsimulang dumating ang mga mamahaling sasakyan sa harap ng mansyon. Ang mga matataas na opisyal, politiko at mga kilalang negosyante ay nag-uunahang pumasok. Naroon din si Monique, nakasuot ng isang kumikinang na pulang gown na sinalubong ni Roldan ng isang lihim ngunit mainit na ngiti na hindi nakaligtas sa mga mata ni Avelina na nakatayo sa gilid bilang isang tagapag-serve ng inumin. Paparating na ang rurok ng gabi. Nagsalita ang tagapagdaloy ng programa. Mga kaibigan, inaanyayahan po natin si Ginoong Roldan Santos na magbigay ng kanyang mensahe bago natin salubungin ang bagong tagapamahala ng kumpanya. Umakyat si Roldan sa entablado ng puno ng kayabangan. Inaasahang ito na ang koronasyon ng kanyang pagpupunyagi. Hindi niya alam na ito na ang huling pagkakataon na siya ay titingalain. Ang liwanag ng malaking kristal na chandelier ay sumasalamin sa bawat mamahaling baso ng alak na hawak ng mga bisita. Sa gitna ng magarbong entablado, nakatayo si Roldan. Ang mukha ay nagpapahayag ng walang kapantay, nakapalalo ang dulot ng tagumpay na inaakala niyang hawak na niya. Ang kanyang itim na tuxedo ay walang bahid dungis, na tila ba ang bawat hibla nito ay sumisigaw ng kanyang dominyo sa gabing iyon. Habang pumapalakpak ang mga panauhin, nakatayo si Avelina sa madilim na sulok ng bulwagan, malapit sa pintuan patungo sa kusina. Suot niya ang uniforme ng katulong na pinilit na ipasuot sa kanya ng kanyang biyanan, na ngayon ay masaya ring nakikipag-usap sa mga mayayamang matrona. Ang tray na hawak ni Avelina ay unti-unti nang nagiging mabigat. Hindi dahil sa mga baso ng inumin, kundi dahil sa paghihintay ng tamang sandali. Mga kaibigan, mga kapwa ko negosyante, panimula ni Roldan. Ang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Umaalingaw-ngaw sa mikropono. Ang gabing ito ay hindi lamang pagdiriwang ng anibersaryo ng Santos Logistics. Ito ay selebrasyon ng pagiging matatag, ng pag-angat mula sa wala, patungo sa pagiging isa sa mga pinakarespetadong kumpanya sa industriya. Tumango-tango si Doña Consuelo sa ibaba ng entablado, ipinagmamalaki ang anak sa harap ng lahat. Nakatayo naman, hindi kalayuan sa matanda si Monique sa kanyang mapang-akit na pulang gown, palihim na ngumingiti kay Roldan na tila ba silang dalawa lamang ang nasa loob
ng malaking kwartong iyon. Sa pagkakataong ito, patuloy ni Roldan, itinutok ang tingin sa direksyon ni Monique. Nais kong pasalamatan ang isang napaka-espesyal na tao sa aking buhay. Isang taong naging inspirasyon ko at naging katuwang sa pagpapalago ng negosyong ito. Sana ay maaari ko siyang ipakilala sa inyo bilang higit pa sa isang business partner, kung hindi lang sana ako nakatali sa isang pagkakamali ng nakaraan. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa buong bulwagan. Marami sa mga naroroon ang may alam sa lihim na relasyon ni Roldan. At ang pahayag na yon ay halos isang formal na pagkilala kay Monique, na ngayon ay namumula sa tuwa at pagmamalaki. Pinakinggan ni Avelina ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa. Ang salitang pagkakamali na itinawag sa kanya ay hindi na nagbigay ng hapdi. Ito ay nagbigay sa kanya ng huling patunay na ang taong nasa entablado ay hindi karapat-dapat kahit sa isang patak na awa. Sa gitna ng kaganapan, isang kilalang negosyante sa unahan ang nagtaas ng boses at pabirong nagtanong, "Roldan, nasaan ba ang misis mo na sinasabi mo? Bakit hindi mo ipakilala para makita naman natin ang babaeng nagsasakripisyo para sa iyong tagumpay?" Tumawa ng sarkastiko si Roldan. Sinadya nitong lakasan sa mikropono upang marinig ng lahat. Inikot niya ang kanyang paningin at sadyang itinutok ito sa madilim na sulok kung saan naroon si Avelina. Nandyan lang po siya sa gilid, nagsisilbi ng inumin. Ang totoo niyan, isa lamang po siyang hamak na babaeng kinalingan ng aking pamilya mula sa probinsya. Wala siyang alam sa mundo ng pagnenegosyo. Nakakaawa kaya pinatira na lang namin para maglinis at magsilbi sa bahay. Hindi siya nababagay sa ganitong uri ng pagdiriwang. Parang huminto ang oras. Lahat ng mga mata ay dahan-dahang lumingon sa direksyon na tinutukoy ni Roldan. Nakita ng mga bisita ang isang babaeng nakasuot ng makapal at simpleng damit ng katulong, nakayuko habang may hawak na tray. Ang bulungan ay naging maugong na tawanan. May mga umiling at may mga tumingin na may halong pandidiri, habang ang iba ay halatang naaawa, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Nakaramdam si Gina na nasa likuran ng labis na kagalakan sa panlalait na inabot ng kanyang ipinagmamalaking hipag. Tumingin siya sa kanyang ina at pareho silang nagpalitan ng mapanghamak na ngiti. Sila na ang nagwagi. Tuluyan na nilang nadurog ang dignidad ni Avelina sa harap ng buong lipunan. Ngunit may isang tao sa unahan ang hindi nakitawa. Si Don Arturo, ang matandang negosyante, ay nakatitig ng maigi sa pamilyar na mukha na minsan na niyang nakita. Bago tayo magpatuloy sa alak at sayawan, muling nagsalita si Roldan, umaasang mas palakasin ang tensyon para sa pagdating ng pinakamahalagang panauhin. Nais kong i-anunsyo na hinihintay natin ang pagdating ng bagong pamunuan ng Ledesma Group. Gusto kong saksihan nilang lahat kung gaano kahusay patakbuhin ang kumpanyang ito. Sa pagbanggit ng pangalan ng makapangyarihang kumpanya, agad na tumahimik ang bulwagan. Puno ng pag-asa ang lahat, hinihintay ang pagdating ng mga taong magdidikta sa kinabukasan ng maraming naroroon. Inayos ni Roldan ang kanyang kurbata, handang batiin ang bagong may-ari. Umaasang mapapabilib niya ito ng kanyang karisma. Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, walang pumasok na malaking grupo mula sa malalaking pinto ng mansyon. Walang ingay ng mga mamahaling sasakyan o mga bodyguard. Sa halip, isang boses na malamig, mahinahon, ngunit umaalingaw-ngaw sa awtoridad, ang pumunit sa nakabibinging katahimikan ng bulwagan. Hindi nyo na kailangang maghintay pa, Roldan. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa labas, kundi mula sa likuran mismo ng mga panauhin. Dahan-dahang ibinaba ni Avelina ang hawak niyang tray sa isang bakanteng mesa. Itinaas niya ang kanyang mukha. Wala na ang bakas ng pagkamahiyain at panginginig. Ang dating yuko at baluktot na balikat ay naging tuwid. Ang mga matang dati palaging iniiwas ay ngayon ay nakatitig ng tuwiran.
naglalabas ng isang nakakapasong liwanag ng kumpiyansa. Nagsimula siyang maglakad mula sa madilim na sulok patungo sa gitna ng maliwanag na ballroom. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila pumapangalawa sa tibok ng puso ng mga naguguluhang tao. Sinundan siya ng mga mata ng lahat, kabilang na ang namumutlang mukha ni Roldan sa entablado at ang hindi makapaniwalang ekspresyon ni Doña Consuelo. Habang siya ay naglalakad sa gitna ng karamihan na umaatras upang bigyan siya ng daan, sinimulan niyang alisin ang maruming apron na nakatali sa kanyang baywang. Ibinagsak niya ito sa sahig nang walang pag-aalinlangan. Huminto siya sa mismong harap ng entablado. Tumingala siya kay Roldan na ngayon ay nanginginig ang mga kamay habang nakahawak sa mikropono. Ako si Avelina Ledesma. Malinaw at malakas niyang pagpapahayag. Ang boses ay puno ng kapangyarihan na tanging isang tunay na reyna lamang ang makakagawa. At ang katulong na itinuturing mong pagkakamali, ang babaeng ikinahiya mo at tinawanan ng inyong pamilya, ay ang bagong may-ari at CEO ng Ledesma Group. Ang katahimikan na bumalot sa malawak na bulwagan ay tila isang makapal na kumot na nagpahinto sa paghinga ng lahat ng naroroon. Walang sino man ang naglakas loob na gumalaw. Ang mga matang kanina ay puno ng pangungutya kay Avelina ay ngayon ay nanlalaki sa matinding pagkabigla. Sa ibabaw ng entablado, ang kulay sa mukha ni Roldan ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang maputla at nanginginig na maskara ng takot. Pilit na lumunok si Roldan. Sa kabila ng katotohanang nakatitig na sa kanya, sinubukan pa rin niyang gamitin ang kanyang baluktot na pagmamataas upang isalba ang sarili mula sa nagbabadyang pagguho ng kanyang mundo. Mga kaibigan, pasensya na po kayo. Pautal-utal na wika ni Roldan sa mikropono. Pilit na pinatutunog na isang biro ang sitwasyon. Ang aming katulong, marahil ay nakainom ng alak sa kusina. Nasisiraan na yata siya ng bait. Guards, ilabas niyo nga ang babaeng yan. Ngunit walang sumunod sa kanyang utos. Sa halip ng mga gwardya, isang pamilyar at respetadong boses ang umalingaw-ngaw mula sa hanay ng mga panauhing pandangal. Tumayo si Don Arturo, maayos na inilapag ang kanyang baso ng alak at naglakad palapit sa gitna ng bulwagan. Ang mata ng negosyante ay bahagyang yumukod bilang pagbibigay galang pagdating niya sa harap ni Avelina. Matagal na naming hinihintay ang iyong pagbabalik, Miss Ledesma. Kalmadong pahayag ni Don Arturo na sadyang nilakasan upang marinig ng lahat. Isang malaking karangalan na formal kang makilala sa wakas. Ang lupon ng mga direktor ng Ledesma Group ay nakahanda na para sa iyong mga susunod na utos. Ang simpleng pagkilalang iyon mula sa isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya ay naging tila isang mabigat na maso na tuluyang bumasag sa ilusyon ni Roldan. Hindi ito isang biro. Hindi ito isang panaginip. Ang babaeng ginawa niyang alipin sa sarili nitong pamamahay ay ang mismong nagmamay-ari ng hangin na kanyang nilalanghap sa mundo ng negosyo. Nagsimulang humakbang si Avelina paakyat ng entablado. Ang kanyang bawat galaw ay may taglay na biyaya at awtoridad na malayong malayo sa nakukubang babae na naglalaban ng mga maruruming damit ng pamilya Santos. Pag-akyat niya, hindi na siya naghintay pa. Dahan-dahan, ngunit mariin niyang kinuha ang mikropono mula sa mga nanginginig na daliri ni Roldan. Tiningnan ni Avelina ang mga mukha ng mga taong naroroon. Ang mga taong kanina ay pinagtawanan ang kanyang mga kalyadong kamay. 5 taon. Panimula ni Avelina. Ang boses ay kalmado, ngunit may dalang lamig na nanunuot sa buto. 5 taon kong hinubad ang aking pagkatao at isinuot ang maskara ng isang mahirap na taga-probinsya. Ginawa ko yon hindi dahil sa wala akong mapuntahan, kundi dahil gusto kong makita kung anong uri ng pag-ibig at pamumuno ang kayang ibigay ng lalaking nakatayo sa aking tabi. Bumaling si Avelina kay Roldan. Ang lalaking laging tinitingala ay ngayon ay nakayuko, hindi makatingin,
ng diretso sa kanyang mga mata. Ipinagmalaki mo sa lahat na iniligtas mo. Ako, Roldan, nautang ko sa iyo ang aking buhay. Ngunit ang totoo, pinanood ko kung paano mo unti-unting nakawin hindi lamang ang dangal ko, kundi pati ang pondo ng mismong kumpanyang pinaghirapan ng aking ama. Mabilis na napasinghap ang mga tao. Sa ibaba ng entablado, umabante si Doña Consuelo. Ang muka ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Sinungaling! Matinis na sigaw ng matanda. Ginagawan mo ng kwento ang anak ko para pagtakpan ang pagiging isang ahas mo. Tiningnan ni Avelina ang kanyang biyanan ng may halong awa. Hindi ko kailangang gumawa ng kwento, Doña Consuelo. Ang mga dokumento ng pag-audit na ipinadala ko sa lahat ng miyembro ng board ngayong gabi ay magpapatunay kung paano ginamit ng iyong anak ang Miscellaneous Representation Fund para sa kanyang mga personal na kaluhuan. Inilipat ni Avelina ang kanyang paningin patungo kay Monique na ngayon ay namumutla at pilit na nagtatago sa likod ng ibang mga bisita. At para sa ginang na nakasuot ng pula, sana ay nagustuhan mo ang diamond heart pendant na nagkakahalaga ng 150,000 piso. Binili iyan gamit ang sweldo sana ng mga manggagawang pinagsisilbihan ninyo sa labas. Tuluyang gumuho ang pag-asa ni Monique na makalusot. Umiwas ng tingin ang mga tao sa kanya, na ngayon ay tinitingnan na siya bilang isang kasabwat sa pagnanakaw. Muling hinarap ni Avelina si Roldan. Pilit na inaabot ni Roldan ang kamay ni Avelina. Ang mga mata nito ay puno na ngayon ng pagmamakaawa. Avelina, asawa mo ako. Nanginginig na bulong ni Roldan. Pag-usapan natin ito. Huwag mo naman akong hiyain ng ganito sa harap ng maraming tao. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Binawi ni Avelina ang kanyang kamay. Tila nandidiri sa pagdampi ng balat nito. Ang kapatawaran ay para sa mga taong nagkakamali nang hindi sinasadya, Roldan. Ang ginawa mo ay isang desisyon bilang mayoryang nagmamay-ari ng Ledesma Group na sumakop na ng buo sa Santos Logistics. Epektibo sa mismong oras na ito, tinatanggal kita sa iyong posisyon. Wala ka ng kumpanya, wala ka ng kapangyarihan, at higit sa lahat, wala ka ng asawa. Kasabay ng kanyang huling salita, bumukas ng malakas ang malalaking pintuan ng bulwagan. Ang mabibigat na yabag ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng awtoridad ay umaling-ungaw sa paligid. Mga pulis at investigador mula sa National Bureau of Investigation ang pumasok. May hawak na warrant of arrest para kay Roldan Santos dahil sa kasong malakihang paglulustay ng pondo ng kumpanya. Nagsimulang magkagulo ang mga panauhin. Si Doña Consuelo ay nahimatay sa mga braso ni Gina habang si Roldan ay tulalang napaluhod. Sa sahig ng entablado, inuubos ng katotohanang ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay naglaho sa loob lamang ng isang gabi. Habang lumalapit ang mga pulis upang pusasan si Roldan, dahan-dahang yumuko si Avelina. Inilapit niya ang kanyang muka sa tainga ng asawang nanginginig sa takot at bumulong ng mga salitang magiging simula ng panibagong bangungot nito. Ito pa lamang ang bayad para sa panloloko mo sa kumpanya at sa aking pagkatao, Roldan. Ang sisingilin ko para sa buhay ng tatay ko ay susunod na. Ang tunog ng mga bakal na posas na ikinabit sa pulso ni Roldan ay naging musika sa tenga ni Avelina. Iyon ang huling himig ng isang yugto na punong-puno ng pagpapakasakit at pagtataksil. Habang kinakaladkad si Roldan palabas ng bulwagan, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Avelina. Hindi sa paraang nagmamakaawa, kundi sa isang matinding poot na tila handang pumatay. Hindi natinag si Avelina. Nanatili siyang nakatayo sa entablado. Ang kanyang tindig ay parang isang bundok na hindi matitinag ng anumang bagyo. Habang lumalabas ang mga pulis kasama ang mga Santos, ang mga bisita ay unti-unting nagsialis. Ang ilan ay nagbubulungan, ang iba naman ay umiiwas ng tingin, natatakot na madamay sa kahihiyan ng pamilyang minsang hinangaan nila.
Nang mawala na ang huling anino ng mga Santos, naiwan si Avelina sa gitna ng malawak na entablado kasama si Don Arturo. Nagawa mo ang tama, Miss Ledesma, wika ng matanda, habang nag-aabot ng isang makapal na brown envelope. Narito ang mga dokumentong nakalap ng aming mga investigators tungkol sa mga huling transaksyon ng iyong ama bago siya pumanaw. May mga pirma roon na hindi dapat nandoon at may mga pangalang nag-uugnay sa mga taong nasa loob ng bahay na ito. Kinuha ni Avelina ang sobre. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila bigat ng 1,000 kasaysayan na kailangan niyang bigyang katarungan. Salamat, Don Arturo, sagot ni Avelina. Ngunit ang laban na ito ay hindi matatapos sa pagkakakulong ni Roldan. Alam ko na hindi siya kumilos ng mag-isa. Tama ang iyong hinala, ani Don Arturo bago tumalikod. Mag-ingat ka. Ang taong handang pumatay para sa pera ay walang takot na pumatay muli para sa kalayaan. Nang gabing iyon, hindi nagpahinga si Avelina. Sa loob ng opisina ng mansyon na ngayon ay kanya na, binuksan niya ang sobre. Bawat pahina ay naglalaman ng mga ebidensya ng korupsyon at pagtataksil sa loob ng Ledesma Group. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay ang pahina na may kinalaman sa construction accident na pumatay sa kanyang ama. Sa ilalim ng pirma ng mga opisyal, may isang pangalan na hindi niya inaasahan. Consuelo Sandocelo Santos. Nanlamig si Avelina. Ang biyanan niya, ang matandang babaeng laging nagpapaalala sa kanya na siya ay katulong lamang, ay may direktang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi lamang si Roldan ang naghangad sa yaman ng mga Ledesma. Ang buong pamilya. Santos ay nagkaisa upang puksain ang kanyang pamilya para sa kanilang sariling kasakiman. Habang iniisip niya ang susunod na hakbang, nakarinig siya ng isang marahang katok sa pintuan. Hindi ito katok ng isang bisita, kundi katok ng isang taong pamilyar sa bawat sulok ng mansyong ito. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Nanay Rosa. Ang matanda ay may dalang baso ng mainit na tsaa at isang maliit na susi. Anak, alam kong hinahanap mo ang katotohanan. Wika ni Nanay Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang susi na ito ay para sa safety deposit box sa ilalim ng sahig ng lumang bodega sa likod. Doon itinago ng iyong ama ang tunay na testamento at ang mga liham na isinulat niya bago ang aksidente. Kinuha ni Avelina ang susi. Ang mga mata ni Nanay Rosa ay puno ng lungkot. Alam mo ba ang lahat, Nanay? Tanong ni Avelina. Tumango si Nanay Rosa. Pinilit nila akong manahimik. Binalaan nila ako na papatayin ang aking pamilya kung magsasabi ako, patawarin mo ako anak, kung naging duwag ako. Hindi kita masisisi, Nanay, sagot ni Avelina habang niyayakap ang matanda. Ngunit ngayon, ang takot ay wala na sa panig natin. Sila na ang dapat matakot. Bago lumabas si Nanay Rosa, may iniabot pa itong isang maliit na tape recorder. Ito ang huling pag-uusap ni Roldan at ng kanyang ina noong gabi, bago mamatay ang iyong ama. Itinago ko ito sa loob ng maraming taon, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa gabing iyon, habang ang buong mansyon ay nababalot ng katahimikan ng pagtataksil, pinakinggan ni Avelina ang tape. Ang boses ni Doña Consuelo ay malinaw, puno ng kasakiman, habang nagpaplano ng pagsabotahe sa mga makinarya sa construction site ng kanyang ama. Kapag wala na si Leandro, ang kumpanya ay mapupunta sa atin, Roldan. Gamitin mo ang babaeng anak niya para makuha ang tiwala ng mga board members. Pakasalan mo siya at pagkatapos ay unti-unti nating kukunin ang lahat. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humiwa sa puso ni Avelina. Hindi lang pala siya pinakasalan ni Roldan dahil sa pag-ibig. Siya ay naging bahagi ng isang detalyadong plano upang pumatay at magnakaw. Ang kanyang buong buhay may asawa ay isang scripted na trahedya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Avelina.
Ang mga Santos ay hindi lamang dapat makulong, dapat silang mawalan ng lahat ng bagay na kanilang pinaghirapang nakawin. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagpadala ng isang email sa lahat ng major media outlets sa bansa. The truth behind the Santos Ledesma tragedy. Tomorrow morning, the world will know who the real monsters are. Kinabukasan sa pagtaas ng araw, ang mga balita ay hindi na tungkol sa pag-aresto kay Roldan. Ito ay tungkol sa mga ebidensyang maglalagay sa buong pamilya Santos sa kailaliman ng bilangguan habang buhay. Ang mga pahina ng pahayagan ay tila mga anino ng katotohanang unti-unting lumalamon sa natitirang dangal ng mga Santos. Sa bawat kapehan, sa bawat opisina, at sa bawat sulok ng lungsod, ang pangalan ni Roldan at Doña Consuelo ay bukang bibig na, hindi bilang mga matagumpay na negosyante, kundi bilang mga kriminal na nagtayo ng kanilang kayamanan sa ibabaw ng dugo ng isang inosenteng tao. Nakatayo si Avelina sa balkonahe ng mansyon, pinagmamasdan ang mga news vans na nakapila sa labas ng gate. Ang mga reporter ay nagsisigawan, sinusubukang makakuha ng kahit isang pahayag mula sa sino mang lumalabas sa bahay. Sa loob ng mansyon, ang dating marangyang tahanan ay naging isang malamig at walang buhay na gusali. Si Doña Consuelo, na dati ay laging nakataas ang noo, ay nakakulong na ngayon sa loob ng kanyang sariling kwarto, hindi makayanan ang kahihiyan at ang paparating na paglilitis. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatanggap si Avelina ng isang tawag. Mula ito sa bilangguan. Avelina, pakiusap, kausapin mo naman ako. Ang boses ni Roldan sa kabilang linya ay basag, puno ng desperasyon at takot. Wala na ang yabang, wala na ang mapanirang tono. Ang tanging natira ay isang lalaking unti-unti nang nilalamon ng realidad ng kanyang mga ginawa. Alam kong galit ka, alam kong may karapatan kang magalit, pero pakiusap, sabihin mo sa mga abogado mo na bawasan ang mga kaso. Hindi ko kayang mabuhay sa loob ng bilangguan. Nanatiling tahimik si Avelina. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng balkonahe. Hindi na niya nararamdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay isang uri ng kalayaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong salapi. Roldan, malamig niyang sagot. Noong ipinapatay mo ang aking ama, nagbigay ka ba ng pagkakataon para magmakaawa siya? Noong ginawa mo akong katulong sa sarili kong bahay, nagbigay ka ba ng pagkakataon para magpaliwanag ako? Ang hustisya ay hindi isang pabor na hihingin mo sa akin. Ito ay isang utang na dapat mong bayaran. Avelina, mahal kita. Kahit paano, may totoo tayong pinagsamahan. Ang sigaw ni Roldan, sinubukang gamitin ang huling sandata ng emosyon. Mahal mo ako? Tumawa ng mapait si Avelina. Ang pagmamahal mo ay isa lamang tool para sa iyong ambisyon. Ang tanging mahal mo ay ang kapangyarihang nakuha mo sa pangalan ng pamilya ko. Ngayon, hayaan mong ang batas ang maging huling patunay kung gaano katotoo ang iyong nararamdaman. Ibinaba ni Avelina ang telepono. Wala nang puwang para sa mga alinlangan. Ilang sandali pa, kumatok si Don Arturo. Pumasok ito sa opisina dala ang isang dokumento na kailangan ng pirma ni Avelina. Ang opisyal na pag-aalis sa lahat ng ari-arian at assets ng pamilya Santos upang pambayad sa mga danyos at sweldong hindi nabayaran sa mga manggagawa. Handa na ang lahat, Miss Ledesma, wika ng matanda. Sa sandaling pirmahan mo ito, mawawalan na sila ng kahit anong ari-arian. Magiging pulubi sila sa mata ng batas. Kinuha ni Avelina ang panulat. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa dokumento ay parang isang martilyong nagbabasag sa huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Don Arturo, ang mansyong ito, gusto kong gawin itong isang foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso at mga taong nawalan ng trabaho dahil sa kasakiman ng Santos Logistics, wika ni Avelina.
Gusto kong maging simbolo ito ng pagbangon, hindi ng paghihiganti. Tinitigan siya ni Don Arturo ng may malalim na paghanga. Marami ang magsasabing sobra na ang iyong kabaitan, ngunit sa tingin ko, ito ang pinakamabisang paraan upang ipakita sa kanila kung ano ang tunay na tagumpay. Nang matapos ang pirmahan, lumabas si Avelina at humarap sa mga reporter na naghihintay sa labas. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na coat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang liwanag ng pag-asa. Sa harap ng mga kamera nagsalita si Avelina. Ang kwento ng aking pamilya ay hindi kwento ng pagkatalo. Ito ay kwento ng katotohanan na sadyang mapaglaro, ngunit hinding-hindi kailanman magtatago. Ang mga taong gumawa ng mali ay haharap sa batas, ngunit ang mga taong nawalan ng pag-asa ay magkakaroon ng bagong simula. Hindi ako nandito para maghiganti. Nandito ako para itama ang pagkakamali. Habang naglalakad siya papalayo sa mansyon, kasama si Nanay Rosa, isang pamilyar na mukha ang nakita niya sa kabilang kalsada. Si Monique, ang babaeng minsang nakipaghalikan kay Roldan sa madilim na bodega, ay nakatayo doon. Ang kanyang mga gamit ay nasa loob lamang ng isang maliit na bag. Wala na ang kanyang mamahaling gown. Siya ay basang-basa sa ulan at mukhang walang patutunguhan. Tumingin si Monique kay Avelina. Walang galit, walang yabang. Ang babaeng dati ay puno ng pagmamataas, ay ngayon ay nagmamakaawa na lang sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ngunit nilagpasan lang siya ni Avelina. Ang parusa sa mga taong naging kasabwat ay hindi na kailangan pang idaan sa pakikipag-usap. Ang kanilang sariling konsensya at ang pagkawala ng lahat ng material na bagay na kanilang ipinagpalit sa dangal, ang magiging kanilang habambuhay na kulungan. Sa wakas, malaya na siya. Ang dagat sa malayo ay tila umaawit ng isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Ang katahimikan ng mansyon ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ni Roldan o ang matitinis na utos ni Doña Consuelo. Ang tanging naririnig na lamang ay ang marahang pagaspas ng mga kurtina sa hangin at ang tunog ng mga kahon na inililipat ng mga tauhan ni Avelina. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng pagmamataas, ay unti-unti nang hinuhubaran ng mga alaala ng pamilya Santos. Nakatayo si Avelina sa gitna ng sala. Pinapanood si Gina. Ang kanyang bayaw na dati ay ni hindi kayang humawak ng walis, na ngayon ay pilit na isinisiksik ang kanyang mga huling gamit sa isang maleta. Basag ang mga kuko ni Gina at ang kanyang mukha na dati ay laging puno ng kolorete ay ngayon ay namumutla at basa ng luha. Avelina, pakiusap. Kahit ang sasakyan ko lang. Pagmamakaawa ni Gina, ang boses ay nanginginig. Paano ako makakapaghanap ng trabaho kung wala akong sasakyan? Hindi ako sanay mag-commute. Maawa ka naman sa akin. Tiningnan siya ni Avelina nang may halong lungkot, ngunit walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang sasakyang yon ay binili gamit ang pera ng mga empleyadong hindi niyo pinasweldo ng tama. Gina, hindi iyon sa'yo at tungkol sa pag-commute. Marahil ay panahon na para maranasan mo ang buhay ng mga taong tinatawag mong dugyot noon. Padabog na isinara ni Gina ang kanyang maleta at lumabas ng bahay ng walang lingon-likod. Bit-bit ang huling piraso ng kanyang marangyang nakaraan. Pinanood siya ni Avelina hanggang sa mawala siya sa paningin. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbabalik ng balanse sa mundo. Nang lumingon si Avelina, nakita niya si Nanay Rosa na may hawak na isang lumang sobrang kulay asul. Anak, nakita ko ito sa ilalim ng kutsyon sa kwarto ni Doña Consuelo habang naglilinis ang mga bata. Kinuha ni Avelina ang sobre. Pagbukas niya, isang liham ang bumulaga sa kanya. Hindi ito sulat ni Roldan o ni Consuelo. Ito ay sulat ng kanyang ama, si Don Leandro, na may petsang isang linggo bago ito pumanaw. Avelina, anak ko, kung binabasa mo ito,
Marahil ay wala na ako. May mga taong nakapaligid sa akin na hindi ko na mapagkakatiwalaan. Ngunit may isang tao na laging tapat sa ating pamilya. Hanapin mo si Mateo. Siya ang may hawak ng huling piraso ng katotohanan na hindi kayang burahin ng kahit anong apoy. Napatigil ang paghinga ni Avelina. Sino si Mateo? At bakit ngayon lang lumitaw ang liham na ito? Ang akala niyang tapos na ang laban ay tila simula pa lamang ng isang mas malalim na pagbubunyag. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang burner phone. Isang tawag mula sa misteryosong informant na nagpadala ng mensahe sa kanya noon. Miss Ledesma, wika ng boses sa kabilang linya. Malalim ang boses nito, tila isang taong dumaan sa maraming pagsubok. Narito ako, sa labas ng gate ng mansyon. Panahon na para magkita tayo ng harapan. Mabilis na lumabas si Avelina. Sa labas ng malaking bakal na gate, nakatayo ang isang lalaking may katandaan na nakasuot ng simpleng barong at may bakas ng isang malalim na pilat sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay pamilyar kay Avelina, mga matang puno ng katapatan na nakita na niya noong siya ay bata pa. Mateo, bulong ni Avelina. Tumango ang matanda. Ako ang dating driver at bodyguard ng iyong ama, Iha. At ang aksidenteng pumatay sa kanya, hindi lamang sina Roldan ang may kinalaman doon. May isa pang tao, isang taong mas makapangyarihan na nagbigay ng utos sa kanila. Nanlamig ang buong katawan ni Avelina. Sino-sino? Sino ang mas mataas pa sa mga santos? Tumingin si Mateo sa paligid bago muling ibinaling ang tingin kay Avelina. Ang taong iyon ay kasalukuyang nakaupo sa Board of Directors ng Ledesma Group, isang taong malapit sa iyong ama na nagtago sa anino habang ginagamit ang mga santos bilang kanyang mga tau-tauhan. Sa mismong sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang dumaan. Nang mabilis sa tapat ng mansyon, isang putok ng baril ang hindi narinig. Ngunit ang tunog ng pagkabasag ng salamin ng posteng malapit sa kanila ay naging hudyat ng panganib. Agad na hinila ni Mateo si Avelina pababa sa semento. Hindi pa tapos ang lahat, Avelina. Bulong ni Mateo habang ang bawat segundo ay puno ng tensyon. Ngayong alam na nilang magkasama tayo, hindi sila titigil hanggat hindi tayo nawawala. Ang bawat pintig ng puso ni Avelina ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na unos habang nakadapa siya sa magaspang na semento ng kalsada. Hindi na kailangan pa ng malakas na tunog upang malaman niyang kamatayan. Ang kani-kanina lang ay dumaan sa kanyang tabi. Ang tanging narinig niya ay ang pagkiskis ng mga gulong ng sasakyan sa aspalto at ang tunog ng nagkakabasag na kristal mula sa poste ng ilaw na tinamaan ng bala. Ang amoy ng sunog na goma ay humalo sa malansang amoy ng dagat, isang paalala na ang panganib ay hindi na lamang nasa loob ng korte o opisina, kundi nasa kalsada na rin. Iha, kailangan nating pumasok sa loob ngayon din. Ang mahinang utos ni Mateo, ang boses ay puno ng karanasan sa gitna ng gulo. Dahan-dahang tumayo si Avelina. Ang kanyang tuhod ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi siya papayag na matapos ang lahat sa ganitong paraan. Pumasok sila sa loob ng mansyon at agad na inutusan ni Avelina ang mga tauhan na isara ang lahat ng pinto at bintana. Ang bahay na dati ay naging bilangguan ng kanyang damdamin, ay naging isang muog ng kanyang kaligtasan. Sa loob ng madilim na library, tinitigan ni Avelina ang matandang si Mateo. Ang pilat sa pisngi ng lalaki ay tila isang mapa ng mga nakaraang labanan na kailangan pa niyang unawain. Sino Mateo? Sino ang taong nasa likod ni Roldan? Ang tanong ni Avelina. Ang boses ay matatag, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanlalamig. Huminga ng malalim si Mateo at inilapag ang isang lumang relo sa mesa. Si Don Fernando Avelina, ang taong itinuring ng iyong ama na parang tunay na kapatid. Siya ang utak sa likod ng lahat.
Ginamit niya ang kasakiman ni Doña Consuelo at ang ambisyon ni Roldan upang makuha ang kontrol sa Ledesma Group nang hindi nadudumihan ang kanyang sariling mga kamay. Parang gumuho ang huling bahagi ng mundo ni Avelina. Si Don Fernando, ang tinitingala niyang ninong na laging nagdadala ng mga regalo noong siya ay bata pa. Ang taong umiyak pa sa libing ng kanyang ama. Ang kataksilan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o panlalait na natanggap niya mula sa mga santos. Siya ang nag-utos na luwagan ang mga turnilyo sa crane sa construction site. Patuloy ni Mateo, ang boses ay puno ng pait. At siya rin ang nagbigay ng pondo kay Roldan upang makapagsimula ng negosyo sa kondisyong mapapangasawa ka nito upang manatili ang yaman sa loob ng kanilang kontrol. Napasandal si Avelina sa kanyang upuan. Ang bawat alaala ng kanyang kasal, ang bawat mahal kita ni Roldan, ay bahagi lamang ng isang madilim na transaksyong niluto ni Don Fernando. Isang golden moment ang namayani sa silid nang lumapit si Avelina sa portrait ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Hinaplos niya ang pintura. Nararamdaman ang bawat hagod ng brush na tila ba hinahaplos niya ang pisngi ng kanyang yumaong magulang. "Patawad, Papa," bulong niya sa katahimikan. "Nabulag ako ng pag-ibig kaya hindi ko nakita ang mga lobo sa paligid mo. Pero pangako, sa pagkakataong ito, ako ang tatapos sa nasimulan nila." Inilabas ni Mateo ang isang flash drive mula sa kanyang bulsa. Narito ang mga record ng pag-uusap nila ni Roldan. Hindi ito sapat para ipakulong siya agad dahil sa kapangyarihan niya, pero sapat ito para wasakin ang kanyang reputasyon sa board of directors bukas sa gaganaping emergency meeting. Naghanda si Avelina. Alam niyang ang bukas ay ang pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Hindi lamang ito tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa paghahanap ng hustisya para sa isang buhay na kinuha ng walang kalaban-laban. Habang naghahanda siya para sa gabi, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Ang katahimikan ay naging mas makapal, mas nakakatakot. Narinig ni Avelina ang marahang pagbukas ng pinto ng library. Ang tunog ng mga yabag sa carpet ay tila paglapit ng isang anino. "Hinihintay mo ba ako, Avelina?" Isang pamilyar at malamig na boses ang narinig niya mula sa dilim. Hindi ito boses ni Mateo. Ito ay ang boses ni Don Fernando. Nakatayo ito sa may pintuan, may hawak na isang bagay na kumikinang dahil sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Isang baril na nakaturo ng diretso sa puso ni Avelina. "Akala mo ba ay matatapos mo ang lahat sa isang press conference?" Ang mapanuyang wika ni Don Fernando habang dahan-dahang lumalapit. "Masyado kang katulad ng iyong ama, puno ng prinsipyo pero kulang sa pag-iingat." Napatayo si Avelina, hindi gumagalaw, habang ang dulo ng baril ay dumampi na sa kanyang dibdib. Ang stakes ay nasa pinakamataas na antas. Ang buhay niya ay nakasalalay sa isang maling galaw. "Kung papatayin mo ako rito, Don Fernando," wika ni Avelina, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. "Mas lalo mo lamang pinapatunayan na natatakot ka sa isang katulong na tulad ko." Isang nakakakilabot na tawa ang narinig ni Avelina bago ang isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin sa likuran nila ang bumura sa katahimikan ng gabi. Ang bawat pangarap na itinayo sa kasinungalingan ay nakatakdang gumuho, gaya ng marahas na pagkabasag ng malaking bintana sa likuran ni Don Fernando. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa talim ng armas, kundi sa lalim ng katotohanang handang panindigan. Sa gitna ng kadiliman ng library, ang sinag ng mga flashlight mula sa labas ay tumama sa mukha ni Don Fernando na naging dahilan upang pansamantala itong mabulag. Ang mga operatiba ng pulisya na kanina pa pala nakapalibot sa mansyon sa tulong ni Mateo ay mabilis na pumasok mula sa bintana at sa pintuan. Ang dulo ng baril ni Don Fernando ay nanginig at bago pa man siya makakalabit ay napilitan na siyang bitawan ng armas
dahil sa dami ng mga awtoridad na nakatutok sa kanya. Tapos na ang laro, Ninong, ang malamig na wika ni Avelina habang dahan-dahang lumalapit sa lalaking itinuring niyang pangalawang ama. Hindi mo naiintindihan, Avelina, ang sigaw ni Don Fernando habang pinoposasan. Ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. Ang kumpanyang ito, ako ang nagpalago nito. Ang tatay mo ay masyadong mabait, masyadong malambot. Kung hindi dahil sa akin, matagal na tayong nilamon ng mga kompetisyon. Ang pag-unlad na nakabase sa dugo at pagtataksil ay hindi kailanman matatawag na tagumpay. Sagot ni Avelina, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pagkahabag sa taong nilamon ng sariling kasakiman. Pinili mong pumatay para sa kapangyarihan habang pinili ng aking ama na mabuhay para sa kapakanan ng iba. Iyan ang pagkakaiba ninyong dalawa. Habang inilalabas si Don Fernando ng mansyon, muling bumalik ang liwanag sa loob ng bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang nakasisilaw at mapanlinlang na liwanag ng mga nakaraang party ng mga Santos. Ito ay isang malinis at payapang liwanag ng umaga na unti-unti nang sumisikat sa silangan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Ledesma Group ay muling nakatayo ng matatag, ngunit sa ilalim ng isang bagong pamunuan. Wala na ang takot at korupsyon. Ang bawat empleyado, mula sa pinakamataas na direktor hanggang sa mga janitor, ay nakakatanggap na ngayon ng nararapat na pagkilala at sweldo. Ang mansyon ng mga Santos ay formal na ring binuksan bilang bahay ni Leandro, isang shelter at training center para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at exploitation. Isang hapon, nagpunta si Avelina sa puntod ng kanyang ama. Wala siyang dalang maraming bodyguard, tanging si Nanay Rosa lamang ang kasama niya. Ang hangin sa sementeryo ay sariwa, may dalang amoy ng mga sariwang bulaklak na kanyang inialay. Papa, tapos na po, bulong ni Avelina habang hinahaplos ang marmol na nicho. Nakamit na po natin ang katarungan. Ang kumpanyang minahal nyo ay muling nagbibigay ng pag-asa sa marami. Isang golden moment ang naganap ng mapansin ni Avelina, ang isang maliit na bata sa di kalayuan, anak marahil ng isa sa mga trabahador sa sementeryo, na pilit na inaabot ang isang saranggola na sumabit sa puno. Lumapit si Avelina, binuhat ang bata nang may ngiti at tinulungan itong makuha ang laruan. Sa simpleng galaw na yon, naramdaman ni Avelina ang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahang hindi nanggagaling sa posisyon o yaman, kundi sa kakayahang makatulong nang walang hinihintay na kapalit. Habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, tumigil si Avelina sa tapat ng isang malaking basurahan sa labas ng sementeryo. May kinuha siya sa kanyang bag, isang lukot at lumang apron, ang unipormeng naging saksi sa kanyang pagtitiis sa loob ng 5 taon. Tinitigan niya ito ng huling beses bago ito dahan-dahang binitawan. Ang apron ay dahan-dahang nahulog. Tinangay ng hangin ang mga alaala ng panlalait ni Doña Consuelo, ng pagtataksil ni Roldan, at ng lahat ng gabing iniyakan niya ang kanyang kapalaran. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang hamak na katulong patungo sa pagiging isang reyna ng sariling tadhana ay ganap na. Sa malayo, ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako ng kapayapaan. Si Avelina Ledesma ay hindi na muling yuyuko sa sinuman, dahil natutunan na niyang ang tunay na korona ay isinusuot sa loob ng puso, at ang tunay na yaman ay ang malinis na konsensya na kayang humarap sa buong mundo ng walang takot.